Nakapagpaalam na si Seth sa misis at wala namang naging problema kay Abigail. Sabi pa nito na maglilinis na lang daw to sa buong bahay at gagawing busy ang sarili. At saka hindi naman nakikialam si Abigail sa trabaho ng asawa. Isang araw ang lumipas ay bumiyahe na ng maaga ang mister ni Abigail kasama ang isa niyang katrabaho na babae na si Sandy. Kailangan nilang mapa-oo si Mr. Cardova sa 30 million na ipopondo nito sa kanilang proyekto sa kumpanya. Samantala, sinabihan naman ni Rick ang nobyang si Andrea na mag-shopping na lang tong mag-isa dahil hindi niya ito masasamahan. May importante siyang lakad at naintindihan naman to ng dalaga. Ibinigay ni Rick ang isa sa mga credit cards niya at ito ang ginamit ni Andrea. Enjoy, babe. You deserve it. Sabay ngiti ni Rick sa nobya bago to umalis. Nang makauwi ay naupo si Rick sa kanyang sofa at nag-isip. Ito na ang tamang panahon para isakatuparan ang plano niya. May kailangan siyang kumpirmahin. Sink or swim na to. Tumayo to at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan na nasa tabi ng lampshade at bumaba para lumakad na. Isang oras din ang inabot ni Rick bago marating ang subdivision ni Seth at Andrea. Block 7. Isa sa mga pinakamalawak na area ng kanilang subdivision yun. Itinabi niya ang kanyang sasakyan sa malapit at agad na nag-doorbell sa bahay ng kumpare. Ilang segundo lang ay lumabas na sa bahay si Abigail. Naka-loose style pants to at kulay dilaw na flowery crepe button short. Talagang hindi masyadong sexing manamit si Abigail. Ito ang unang napansin ni Rick sa misis ng kaibigan noon pa. Rick, ikaw pala. Wala si Seth eh. Bumiyahe ng Ilocos. Sa trabaho niya. Bungad ni Abigail. Alam ni Rick na wala si Seth sa bahay nila ngayon. Pero hindi naman ito kasi ang pakay niya. Oo. Balita ko nga eh. Actually, may tatanungin sana ako sa'yo. Importante lang. Nagtaka si Abigail sa narinig. Pero mas minabuti niyang sa loob na lang ng bahay pag-usapan to kaysa sa nasa labas ang bisita. Pinapasok niya si Rick sa loob ng bahay. At siya naman ay dumiretso sa kusina para handaan ng iced tea ang bisita. Umupo si Rick sa sofa nakaharap ng glass table, kung saan bumalik naman si Abigail at inilapag ang dalawang iced tea sa glass table. Umupo si Abigail sa pulang swerving chair na binili ng kanyang asawa. Ano ba yung tatanungin mo sana? Iced tea ka muna. Alam kong mainit ang biyahe. Summer na kasi. Saad ni Abigail. Salamat. Tungkol kay Seth. Kay pare. May nasasabi ba siya sa'yo ni importante? Like, sa trabaho niya, ganun. Saglit na nag-isip at may pagtataka sa mukha ni Abigail. Wala naman tong alam na kahit na anong sinasabi ang mister tungkol sa trabaho. Ha? Wala nga akong alam sa trabaho niya sa totoo lang. Hindi kasi nagkukwento si Seth at talagang mahina ako sa mga ganyan kaya hindi ko na lang din inaalam. Bakit? May problema ba? Sagot ni Abigail. Wala naman. Wala. Actually, nag-message yung branch chief namin sa kabilang division. Yung project daw na isa. Hawak ni Seth yung blueprint files at base code. Kailangan namin sa opisina. Baka lang kasi may naiwan si Seth, kaya andito sana ako para kunin. Naku, ganun ba? Pasensya ka na. Wala akong alam tungkol dyan sa trabaho niya eh. Maybe iniwan niya sa kwarto namin. Ano bang itsura ng files? Gray siya na folder at may logo ng kumpanya. Sige, hintayin mo na lang ako dito. Hanapin ko lang sa kwarto namin.
Baka nga naiwan niya eh. Tsaka ko na ipapaalam sa kanya. Busy kasi yung mister ko ngayon. 3 araw lang daw yung binigay ng boss nila. Dapat pang 1 buwan na trabaho yun. Kaya doble-doble schedule nila. Sige lang, salamat ah. Kailangan kasi sa trabaho eh. Palusot ni Rick at pinagmasdan niya si Abigail habang umaakyat sa hagdan patungo sa kwarto nila. Kinakabahan si Rick sa naisip na plano. Pero kailangan niyang makumpirma kung totoo ang nasa isip niya. Tumayo siya at kinuha sa bulsa ang isang matalas na metal chip at pumunta sa kusina. Binuksan niya ang casing ng sink at ginamit niya ang metal chip para basagin ang pipe ng tubo na sink na gawa sa PVC. Inilagay niya pagkatapos ang metal chip sa may drain at binutasan ang pipe. Tsaka inayos ang casing sink na parang walang nangyari. Tsaka bumalik sa salas para hintayin si Abigail. Sorry Rick, walang ganung folder sa loob eh. Hindi kaya dinala sa opisina nila? Wika pa ni Abigail habang bumababa at hinarap si Rick. Ganun ba? Siguro nga. Daanan ko na lang pagkatapos dito. Hindi naman malayo dito sa inyo ang opisina eh. Kalahating oras lang. I see. Nga pala, salamat Rick ha. Hindi ko nakikitang ganun ang kapatid ko ever since nakilala ka niya. Dati kasi, alam mo naman, hindi talaga makadesisyon sa buhay. Pero simula nang dumating ka, bumalik yung dating sigla niya. You know naman kung gaano siya na-depress sa mga past relationship niya, di ba? Sabi nga niya sa akin, binago mo raw yung pananaw niya sa buhay. At masaya siya sa piling mo. Masayang sabi pa ni Abigail sa bisita. Tadhana ang tawag ko doon, Mari. Dahil ganon din naman si Andrea sa akin. Binago niya rin ako. Ngumiti si Abigail sa kanya at napansin ni Rick ang isang bagay na parang kumumpirma sa iniisip niya. Naalala niya na noong hinalikan niya sa leeg si Andrea noon sa bahay bakasyunan, ay may parang maliliit na nunaltong dalawa sa pisngi. Pwede ko bang magamit yung CR nyo? Palusot ni Rick. Yeah, sure. Yung sa may kusina. Sagot ni Abigail. Salamat. Kunwaring nag-CR si Rick sa may kusina at ginamit ang lababo para maghugas ng kamay. At pagkagamit niya, puro may leak ang lababo. At tumatagas ang maraming tubig na bumasa kay Rick. Shit! Wika nito. Napansin agad ni Abigail na may sira ang lababo nila. Dahil basang-basa na ang polo ni Rick para pigilan lang ang tubig na tumatagas sa sink. Ala, ano nangyari? Tanong niya. Mukhang sira tong sink yung Abigail. Kailangan maayos agad to. Hindi pwedeng mag-leak ang tubig. Hindi masil yung lock ng tube. Sandali lang, tatawag lang ako ng tubero. May isa dito sa subdivision eh. Tarantang sabi ni Abigail. Naku, hindi na. May black rubber ba kayo tsaka screwdriver? Tanong ni Rick na nakahawak pa rin sa faucet at kinokontrol ang tumatagas na tubig. Meron, sandali lang. Ilang sandali ay dumating si Abigail na hawak ang black rubber at screwdriver. Lumapit si Abigail sa kanya para iabot ang kailangan niya. Pero magaling si Rick dahil ginamit niya ang pressure ng tubig sa faucet para mapunta ang tubig kay Abigail. Nagulat si Abigail at nagtakip ng muka. Itinama ni Rick ang tubig sa katawan ni Abigail. Basa agad ito at kita ang magandang korte ng katawan nito sa nangyari. Napasigaw si Abigail. Oops! Ingat Abigail, medyo malakas ang pressure nitong faucet. Hawakan mo at aayusin ko lang ang casing sa ibaba. Hindi na nag-atubiling gawin ito ni Abigail at inalalayan si Rick. Inilagay ni Rick ang rubber at pinulupot sa isang parte ng pipe. At iniskrew ang maluwag na parte ng tube na kanina ay sinira niya rin gamit ang metal chip. Ayan, ayos na. Hindi na tatagis yan. Uwi ka nito at nawala na nga ang buhos ng tubig sa lababo. Salamat, Rika.
Hindi ko alam bakit ngayon pa nagkasira yan. Hindi naman nasisira yan dati. Sa katagalan na rin siguro, Mari. Ay, pero teka sandali lang, Rick ha. Kuha na lang kita ng bagong damit mo. May lakad ka pa, di ba? Sasabihan ko na lang si Seth. Ay, hindi na. Actually, dapat ikaw nga itong magpalit ng damit eh. Nabasahan tuloy kita. May polo naman ako at islak dyan sa kotse. Ganun ba? Oo nga eh. Ang lakas kasi ng tubig. Hindi pinaghintay ni Abigail si Rick at pumunta muna to sa kwarto para magpalit ng damit. Si Rick naman ay nakumpirma na niya ang gustong malaman. Dahan-dahan niyang sinundan ang magandang misis ni Seth at pinanood ng palihim. Inalis ni Abigail ang kanyang pang-itaas at humanap ng maluwag na t-shirt. Ganon din ang kanyang pagbaba. Dito nakumpirma ni Rick ang nasa isip niya. Halos memoryado niya ang korte ng katawan ng babaeng natikman niya sa bahay bakasyunan. Sa puntong yun, nakumpirma ni Rick na hindi ang nobyang si Andrea ang pinagsawaan niya noon, kundi ang misis ng kanyang kumpare. Hindi alam ni Rick kung ano ang gagawin sa oras na yon. Naglalaban ang nasa kanyang isipan. Hindi kasi siya sigurado kung tama ang kanyang nasa isipan. Kung magkamali siya, siguradong patay siya sa kumpare. Pero kung totoo naman, ito na ang simula ng kanyang 2 araw na pantasya. Bahala na. Wika ni Rick sa isipan at pumasok sa kwarto ni na Abigail habang nagpapalito ng damit. Rick? Anong ginagawa mo dito? Halatang gulat na tanong ni Abigail ay tinakpan ng kanyang harapan. Naka-underwear lang to at mas inuna niyang takpan ang kalusugan ng kanyang hinaharap sa binatang nakatingin ngayon sa kanya ng makulugan. Sa kabilang banda, natapos agad ni na Sandy at Seth ang program na pinapatrabaho sa kanila. Naging successful din ang initial presentation nila kay Mr. Cordova. At nagustuhan ito ang unang design. Dahil doon, gusto niyang ipagpatuloy nila ang base code hanggang sa matapos to. Isang araw na lang siguro at matatapos na ang lahat ng kalbaryo ni Seth sa Ilocos. Para makapagliwaliw, naisipan ni Seth na puntahan ng isang Spanish-inspired cafe restaurant. May natanggap siyang text galing sa isang matagal na niyang nakakausap na itinuring na rin niyang tagapayo niya, lalo na sa buhay mag-asawa nila ni Abigail. Si Mr. O. Habang nakatingin sa kanyang cellphone at kumakain ng chicken apple salad si Seth, may isang lalaki na naka-brown, 6-pocket short at puting t-shirt na may Hawaiian design ang lumapit sa kanya. Oh, andito ka pala sa Ilocos. Ngiting tanong ni Mr. O kay Seth. Nagulat naman ang kausap dahil hindi niya alam na mabilis palang makakarating sa meeting place nila ang kaibigan. Mr. O, ang bilis mo naman. Halika't samahan mo ko. May sasabihin lang ako sa iyong importante. Umupo si Mr. O sa harapan ng upuan ni Seth at sinaya niya sanang waiter na bigyan siya ng kape. Well, mukhang malalim yung gusto mong sabihin ah. Wika ni Mr. O habang pinagmamasdan ang kaibigan na parang may gustong sabihing importante. Paano ko ba sisimulan to? Alam kong kakailanganin ko ang serbisyo mo sa mga ganitong bagay. Kahit na mas gusto kong malaman na muna kung anong pwede kong gawin. Tungkol to sa misis ko at sa kambal niya. Bungad ni Seth at sinimulang ikwento ang lahat. Gustong malaman ni Seth kung ano ang gagawin para matapos na ang problemang to. Gusto niyang maiyayos ang lahat. Andrea mix up everything. At sa nasaksyan ni Seth na ginagawa ni Rick sa kanyang misis, hindi niya alam kung ano na ang nararamdaman ni Abigail sa kanya. Gusto niya ng assurance. Taimtim na nakinig si Mr. O sa tanong ni Seth. Dumating ang waiter at inilagay sa harap niya ang kape.
Uminom ng kaunti si Mr. O bago tuluyang pakawalan ang isang malawak na kakaibang ngiti. Well, sagot niya at sinimulang sabihin ang pwedeng gawin ni Seth. Samantala sa bahay nila Seth, ay tila may isang tensyon sa pagitan ng misis nito at kumpare niyang si Rick. Alam ko na ang sikreto niyo ni Andrea, Abigail. Alam kong nag-swap kayo ni Andrea that time na nasa bahay bakasyunan ko kayo. Ikaw ang babaeng pinagsawaan ko buong magdamag sa rest house, Abigail. Hindi agad nakasagot si Abigail kay Rick. Hindi niya gustong aminin na siya ang nagalaw ng binata. Ano bang sinasabi mo? Isusumbong ko to kay Seth. Walang hiya ka? Sigaw nito at akmang kukunin ang kanyang cellphone pero pinigilan siya ni Rick at sinimulang pwersahing halikan. Nagpumiglas at nanlaban si Abigail pero hindi niya nakayang labanan ang lakas ni Rick. Pwersahang nililis ng binata ang kanyang mga underwears. Hindi nagtagal ay nanghina si Abigail at sinimulang iliyad at isuko na lang ang kanyang katawan patungo kay Rick. Sa puntong yun, alam na ni Rick ang gagawin. Hindi siya nagkamali. Ang pakiramdam na nararamdaman niya ngayon at noong nasa rest house ay hindi kay Andrea, kundi kay Abigail. Tama si Mr. O. Tama ang minungkay sa kanya ni Mr. O. Nasunggaban na lang si Abigail dahil alam na niya ang sikreto nito. Hindi alam ni Seth na kilala din ni Rick si Mr. O. At nasabi nito ang sikreto ng kambal. Kaya lang hindi patunay na naniniwala si Rick hanggang siya mismo ang gagawa at aalam nito. Rick, itigil na natin to. Hindi na nasabi ni Abigail ang gustong sabihin dahil bago pa man to mag-react ay pinaluhod na siya ng binata para sa isang pwersahang serbisyo. Napangiti na lang si Rick habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng kanyang kumare na nakaluhod ngayon sa kanya at nagpapaalipin sa gusto niya. Pero hindi pinatagal ni Rick ang lahat. Binuhat niya si Abigail patungo sa kama. Gusto niyang tikman si Abigail sa kama nila ng kanyang asawa. Inihiga ni Rick si Abigail at unti-unting humalik sa leeg ng magandang misis pa ibaba. Nagmistulang gutom na bata ang binata sa magandang babaeng nakahain sa kanya. Wala namang nagawa si Abigail kundi mapakagadlabi sa tindi ng tinatamasa. Napahawak si Abigail sa ulo ni Rick habang tinatanggap ang bawat kilos ng lalaki. Pagkaraan ng ilang minuto ay tuluyang ibinukas ni Rick ang binti ni Abigail at pumwesto. At sa isang saglit pa, napapikit na lang si Abigail ng matamasa sa kanyang pagkatao, ang ibang lalaki na hindi naman niya asawa. Hindi napigilan ni Rick na ibuhos lahat kay Abigail ang gigil niya. Matagal na niyang hinahanap-hanap to. Tila nalulong na siya sa katawan ng misis ng kanyang kumpare. Pasensya na, Abigail. Hindi ko napigilan. Bulong ni Rick. May kaunting galit si Abigail pero hindi siya makapalag. Nang araw na yun ay hindi pumasok si Rick sa trabaho. Hindi lang ilang beses niyang pinagsawaan si Abigail. Paulit-ulit niya tong dinala sa kama at sa kung saan-saang sulok ng bahay nila para tikman. Sa 2 araw na wala si Seth, walang ginagawa si Abigail kundi maging alipin ni Rick at isuko ang maganda nito ang katawan. Umagang-umaga pa lang ay andoon na si Rick na handang-handa na para sa misis ni Seth. Wala siyang magawa. Alam niya ang sikreto nila ni Andrea at wala siyang gagawin kundi humiga at ibukas ang mga hita para sa binata. Para lang hindi sabihin ni Rick kay Seth ang alam nito. Ito ang planong ibinigay ni Mr. O kay Rick. Pero sino nga ba tong si Mr. O? Anong papel niya sa buhay nila Seth at Abigail? Pati na rin kay Andrea at Rick.
Andrea, ayoko na. Nakukonsensya na ako sa asawa ko. At saka di ba maganda yun? Kasi seryoso sa'yo si Rick. Ito ang sagot ni Abigail sa kambal nang mapag-usapan nila na mag-swap ulit sila ng role sa gagawing pagpapakilala ni Rick kay Andrea sa mga magulang nito. Hindi talaga kasi interesado si Andrea sa bagay na to. Biglang nawala ng gana si Andrea sa boyfriend at natuon ang pansin sa mister ng kanyang kapatid. Simula nung matikman siya nito at hanggang ngayon ay hinahanap-hanap pa rin niya ang nangyaring yun. Ano? Matapos kang mag-enjoy at mabaliw sa kama kasama si Rick, sasabihin mo sa akin na ayaw mo na? Sarcastic na pabalik ni Andrea sa kapatid. Oo, at napag-isip-isip ko na maling-mali yun, Andrea. Ayoko na. May asawa ako at simula ngayon, sa kanya ko lang ipagkakatiwala tong katawan ko. Andrea, ano pa bang gusto mo? Natulungan na kita sa gusto mo, di ba? Nabayaran ko naman na siguro yung utang ko sa'yo. Ang tinutukoy na utang ni Abigail ay ang mga panahong si Andrea ang tumayo bilang siya para harapin ang mga bulto-bultong problema niya dahil hindi ganoon kalakas ang loob niya. Hindi katulad ni Andrea. Abby, one last time, tulungan mo ko. Ayoko talagang humarap sa mga magulang ni Rick. Pakiusap ni Andrea. At ayoko na rin pagsawaan pa ako ni Rick sa kama, Andrea. Sa tuwing mangyayari yun, ginagawa niya akong parang isang bayarang babae lang. Sagot ni Abigail. At nagustuhan mo naman, di ba? Abigail, alam kong nag-enjoy ka naman at halos mabaliw sa nobyo ko. And I realized na mali ako doon. May asawa ko, Andrea. So this time, hindi mo ko tutulungan? Andrea, andyan si Rick. At handa siyang ipakilala ka sa mga magulang niya. Sign yun na mahal ka talaga niya. Di ba noon mo pa pangarap makatagpo ng lalaking hindi ka lolokohin? Lagi mong sinasabi sa akin na gusto mo yung lalaki na may future siyang vision para sa inyong dalawa. At ito na. Natagpuan mo na siya. Sis, I think ito na yung time for you para mag-settle down. Pagkukumbinsi ni Abigail kay Andrea. Sa totoo lang, gusto na rin niyang makitang maging masaya ang married life ni Andrea. At sana nga ay si Rick na ang makapagbibigay nito sa kanya. Tahimik lang na nakatingin sa kanya si Andrea sa sinabi nito. Hindi ito nagdarawang isip na tanggihan si Andrea. Mahal niya si Seth at siya lang ang gusto niyang makasama at makapiling. Siya lang at wala ng iba. Nang gabing yun, hindi makatulog si Andrea. Tama nga kaya ang kapatid niya? Si Rick na kaya ang lalaking para sa kanya? Naalala niya kung paano nakilala si Rick. It was all by accident. Dahil adventurous tong si Andrea, naisip niyang magtrabaho bilang isang waitress, car show model, at kung ano-ano pa para lang kumita. Hiling kasi to ng kanyang kakambal dahil wala naman siyang mayamang asawang handang bayaran ang bills ng kuryente o ano pa man sa bahay nila. It was only by surprise na gusto ni Seth na tumira muna siya sa kanila habang hindi pa nakakakita ng magandang bahay na lilipatan. Nakilala ni Andrea si Rick nang makasabay nito sa isang event ng car show ang company nila Rick na siyang may program ng ginagamit ng kanilang car lover na boss. Naging madalas ang pagkikita nila ni Rick simula noon. Doon nga rin nagulat tong si Rick dahil sabi niya ay hindi niya inaasahan na may kakambal pala si Andrea na asawa ng kaibigan niyang si Seth. Para kay Andrea, si Rick na ang kanyang hinahanap at hinihintay na lalaki sa buhay niya. Yes, lalo na sa isang bagay. Ito ay ang pagiging mahilig ni Rick na maglaro ng apoy sa kama. Oo, gustong-gusto niya talaga ang bagay na to. Hindi siya kontento na makaisa lang sa babae. Gusto nito ay tipong magdamagan.
Nang minsang nasa hotel silang dalawa, doon nadiskubre ni Andrea na sobra talagang mahilig itong si Rick. Halos nakakaapat na beses sila sa kama sa isang araw. At isang araw, naramdaman nilang ni Andrea na parang hinahanap-hanap na niya ang bagay na to. Kung pwede lang maka-6, 7, 10, gagawin niya yon kung kakayanin niya. Ang sexy mo talaga, Andrea. Hindi ka nakakasawa. Ito ang palaging naririnig na compliment ni Andrea kay Rick o minsan ay mas malala pa at talagang bastos pakinggan. Naiintindihan naman to ni Andrea na ito ang paraan ni Rick para iparamdam ang kanyang pagmamahal sa babae. At dumating na nga ang araw na nakauwi na si Rick sa Pinas. Hindi na nagdalawang isip itong binata na ipakilala si Andrea sa kanyang mga magulang at nagustuhan nga siya ng mga magulang nito. Ayon pa sa mama ni Rick, mabuti na lang daw at nakahanap ang anak nila ng babaeng talagang magpapabago sa kanya. Aminado naman si Rick na hindi siya masyadong magaling sa trabaho at hindi rin masasabing mabuting anak sa kanyang mga magulang. Ngunit parang nagbago to nang makilala niya si Andrea. Si Andrea ang naging tulay para laging bisitahin ni Rick ang mga magulang nito na hindi naman niya ginagawa dati. Naayos din ni Rick ang relationship niya sa kanyang ama dahil matagal itong naging ilap sa kanya nung hindi natupad ni Rick ang pangarap ng kanyang ama na maging isa siyang abogado. Sa halip ay pinili nitong magiging IT specialist. Salamat, Andrea. Ikaw lang pala ang magpapabago dito sa anak namin. Wika ng ama ni Rick sa kanya. Hindi makalimutan to ni Andrea habang naghihintay siya sa kwarto ni Rick. Hinatid kasi ng binata ang kanyang mamagulang pauwi. Ilang minuto pa, bumalik si Rick sa kwarto. Akala ko hinatid mo sila hanggang sa pag-uwi nila. Hindi mo sila pinagmaneho pauwi? Tanong ni Andrea sa kanya nang makitang nakangiti ang binata habang pinagmamasdan siya. Sinabi ni Dad na magtataksi na lang daw sila. Ayaw niya yatang mabawasan ang gasolina ng sasakyan ko. Naiiling na sagot ni Rick. Ganun ba? Thank you pala. Hindi ko akalain na magugustuhan pala ako ng parents mo. Pasasalamat ni Andrea. Wala yun, Andrea. Ako ang dapat magpasalamat dahil dumating ka sa buhay ko. Nakapagpasya na si Andrea na mag-settle down na. Maybe tama nga si Abigail. Meron na siyang Rick. Hindi na mamalayan ni Andrea na maging siya ay napabago rin ni Rick. Ngayon ay handa na siyang pagtuunan ng pansin ang lalaking mahal niya. Kahit mali man to o tama, dahil mahal niya to. Alam kong sabik at gutom ka na. Matagal ka rin nasa abroad. Ngiti ni Andrea at tumayo sa pagkakaupo sa kama at hinarap si Rick. Nakasuot to ng casual na green blouse at above knee level na palda. Hindi napansin ni Andrea na maging ang kanyang outfit ay katulad na ng damit ni Abigail. Isa-isang inalis ni Andrea ang pagkakabutones ng kanyang blouse at bumungad sa nobyo ang kulay pink na telang nagtatakip sa hinaharap ng dalaga. Sinimulang kalasin ni Andrea ang kanyang palda hanggang sa tuluyan tong maghulog pababa sa sahig. Kanina pa ako gutom sa'yo, Andrea. Sagot ni Rick sa ginagawa ni Andrea, tsaka binuhat to pabalik sa kama at hiniklat ang mga underwear nito na para bang wala ng bukas. Napunit ang mga yun pero hindi to pinansin ni Andrea. Grabe ka talaga. Ngiting reklamo ni Andrea pero agad napalitan ng mga pigil na boses nang unti-unting dumapo ang halik ni Rick sa kanyang leeg pa ibaba. Napasabunot na lang si Andrea sa nobyo sa kiriting tinatamasa. Mabilis na nag-alis na rin ang suot si Rick. Halika, Andrea. Utos ni Rick at pinatayo ulit si Andrea. Tsaka pinatilikod niya to, tsaka hinawakan ang bewang. Namiss ko to, babe. Ngiting tugo naman ni Andrea.
At sa puntong yun, tuluyang napakagatlabi si Andrea nang matamasa ang pag-iisa nila ng nobyo. Parang kinukuryente ang buong katawan niya sa marahas na pagpapakasasa sa kanya ni Rick. Parang wala nang bukas para sa gigil na nobyo. Para siyang ginutom ng ilang taon. Nang magsawa ay binuhat ni Rick si Andrea at inihiga sa kama. Hindi na siya nagsayang ng oras at muling sumampa agad sa magandang dalaga na nakahain sa kanya. Halos mapayakap ang mga binti ni Andrea sa bewang ng nobyo sa husay nito. Iba ang kayang ibigay nito sa kanya dahil nabiyayaan din to pagdating sa kama. Hindi makaangal si Andrea sa kaharasan ng nobyo dahil kanina pa siya parang hihimatayin sa alapaap na hatid nito at parang ayaw na niya to matapos. Lumipas ang ilang oras na pagpapakasasa ay sabay narating ng dalawa ang rurok. Habang hingal na magkayakap ang dalawa, ay may biglang nag-flashback sa isipan ni Rick. May napansin tong kakaiba. Parang iba. Parang may kung anong kulang. Parang iba ang ligaya na dala ng Andrea na pinagsawaan niya sa bahay bakasyonan niya noong nakaraang buwan. Para bang ibang babae yun. Sa pagkakataong to ay naguluhan na si Rick. Habang magkatabi sila ni Andrea sa kama ng gabing yun, hindi pa rin makatulog si Rick sa bumabagabag sa isip niya. Matapos niyang pagsawaan ang nobya. Para kasing may kulang. Merong isang bagay na hinahanap siya na wala ngayon at hindi niya alam kung bakit ganun. Oo, si Andrea nga ang kasama niya. Pero bakit parang iba ang Andrea na to? Oo, magkasama sila ng matagal ni Andrea, pero iba yung Andrea na natikman niya sa bahay bakasyonan nila. At parang may something na hindi kayang ibigay ng nobya na kasama niya ngayon. Nang makita ang napakagandang si Andrea na nakatulog na sa tabi niya, ay ipinagkibit-balikat na lang niya yun. Dahil baka napagod lang siya. Nakapagod lang ako galing sa mga stressful na trabaho. Depensa niya pa sa sarili at itinulog na lamang ang tanong sa isipan. Lumipas ang mga araw, naging normal ang lahat hanggang sa isang pangyayari. Sir, kailangan natin ng team para doon. Hindi ako pwedeng pumunta ng Ilocos na dalawa lang kami. Reklamo ni Seth sa kanyang branch chief na si Jerry. Look, Seth, kasama mo si Sandy. Siya ang pinakamagaling sa buong team. Siya ang gagawa ng design at ng base code. Ang kailangan mo lang gawin, yung functionality. Pero sir, aabuti ng isang buwan bago matapos ang program na katulad noon. Seth, relax. Sandy can take care of everything. Functionality lang ang i-code nyo sa 3 araw. We need that 30 million, Seth. Malaki ang kailangan nating pera na pupondohan ni Mr. Cordova. Pero sir, hindi pa nga ako nagpapaalam eh. Hindi ko pa nga alam kung paano magpapaalam sa misis ko. Tugon ni Seth sa kanyang chief. Napangiti si Jerry sa nasabi ng kanyang empleyado. Matagal-tagal na rin silang magkasama ni Seth. Simula nang maging branch chief siya ng kumpanyang matagal na niyang pinagsisilbihan. Now, Seth, magpaalam ka na sa kanya. Hindi balit isang araw ko pa naman kayo ipapadala doon sa Ilocos. Mag-iingat ka. Baka magselos ang asawa mo. Napakaganda pa naman ni Sandy. Tawa nito at tinapik na lang ang balikat ni Seth bago umalis sa meeting area at iniwan to doon. Ano ba ang mga pwedeng mangyari sa pag-alis ni na Seth papuntang Ilocos? Paano na ang kanyang magandang misis na kanyang maiiwan ng matagal? Magiging pabor ba to sa kanya? O may mga magaganap na makakapagpabago sa buhay nilang mag-asawa? Abangan natin ang susunod na kabanata ng ating story.